Ngunit iwasan gumamit ng flash sa pagkuha nito. Maaaring tumalakpas sa mga nagtatangkad, ngunit ipinagbabawal ang pagsabay sa kanilang pagganta para maiwasan ang anumang babala. Paunawa sa mga manloob. Ang dulaang ito ay hango sa nobela ni Dr. Jose Rizal na Northern Pangare at NPU Establishment na pinamagatang tinig na hinaharap para sa asignaturang Life and Works of Rizal sa modernong versyon nito. Ang mga mababanggit na pangalan, lugar, at pangyayari ay pawang katang-isip lamang at walang kinalaman sa kahit anumang institusyon at organisasyon na kanilang kinabibilangan. Invite ko sila dito. Ay, mga mali ka dito. Hindi ba ninyo batin? Na maraming idiomang ma'am. 20 taon ako nagsilbi at nagtiis sa pagtitindig ng kanin at saging sa bahay ng San Diego. Bilang kurang parobo. Ngunit, nung umalis ako, ilang matatanda at hermanos terceros lamang ang nagiging sa akin. Mga walang utang na loob. Magdaranda kayo, Padre Dama, sapagkat sa tahanan tayo isang inyo. Tama siya, Padre. Baka masaktan mo si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal lang yung tinuturing kami sa Tiago at sarili bilang isang inyo. Malayong siya sa mga klase ng tao. Magandang gabi sa inyo, mga Ginoo. Magandang gabi sa inyo, mga kapatid. Ginoo at Pilipino, pinagagala kong ipakilala sa inyo ang dahilan ng pagsasalong ito. Ang anak ng aking nabawang kaibigan, si Crisostomo Ibarra, pauwi niya na galing Europa. Buenas noches, mga senyor, mga kura ng ating bayan, at sa mga matatarik na kaibigan ng aking ama. Ako si Juan Crisostomo Ibarra Imansali at kinagagalaw ko po kayong pakilala. Padre Damaso, isang karangalang makitang dating kura ng ating bayan at matalik na kaibigan ng aming ama. Hindi nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso, dating pura ng San Diego. Ngunit, kailan ba hindi ako naging matalik na kaibigan ng iyong ama? Pagpaumanin po ninyo ang aking pagkakamali, Padre. Ikaw nga ba ang anak ko? Si senyor, ako nga po. Maligayang pagbalik. Nawal higit ka maging mapalad dito sa iyo. Nakalalaan at sa solusyon na kasama at sasabi ko, talagang mabuti at nagagagaro na tao ko yung Maraming salamat po sa pagpili sa aking ama. Sa inyong mga sinabi, medyo nabawi na po ang aking duda sa kanyang sinabi. Magandang gabi, Don Crisostomo. Nais kong ipakilala ang aking sarili. Ako si Kapitan Pino mula sa mundo. Kaibigan ni Kapitan Tiago at Sally. Kung inyong mamarapanin, ay nais ko sana kayong imbita para sa panangalan ko. Kinagagalaw na po kayo makilala, pinakunit. Akin pong tatanggayan ang inyong imbitasyon dahil uwi po ako ng bayan ng San Diego bukas. Aking nauunawa. Marahil ay sa susunod na pagkakataon na lang. Maaari na tayo kumain. Padre, ayos lang po ba kayo? Ayos lamang ako. Pagpatuloy niyo lamang ang pagkain. Yun ang Ibarra. Sa 7 taon ng pamamalagi niyo sa ibang bansa, marahil nalimutan niyo na ang Pilipinas. Hindi ko, marahil nang ang bayan ang nakalimot sa akin. Ngunit, palagi ko namang sinasang-alang-alang kung saan ako nagmula. Ano ang mga kamangha-mangha na nakita mo sa bansa? Akin na pong nasaksihan ang bansang Alemanya at bansang Inglaterra na kung saan kahanga-hanga po talaga ang pagsaalang-alang sa pagmamahal sa bayan. Ang kaginhawaan at kahirapan ay kaugnay ng ating kalayaan at kagipitan. Yan lang ba ang iyong natutuhan? Naglustay ka lang palang mayaman sa iyong paglalakbay. Kahit batang paslitay lang ang sinasabi ko. Paumanhin, Padre, ngunit nais ko lamang sariwain ang panahon na kasalo kayo sa pagkainan. Ako hindi na pupunta talaga dahil babalik pa po ako ng bayan ng San Diego para sa Todo los Santos. Maraming salamat din po sa hapon na nilihati ng Kapitan Tiago. Ginoo, ayaw mo malipasin na lang ang oras sa pintay sa Maria Clara. Hindi ko, marahil sa mga susunod na araw ko na lang po siya dadalawin. Sige, ikaw ay mag-iingat. Oh, kita niyo na? Yan ang epekto ng pagpapadala ng isang Indio sa ibang bansa. Ang maging mayabang dahil nakalay napakarunod na. Kung ako masusunod, dapat magbawal ang pamahalaan. Magpapadala
magdala ng isang video sa Europa dahil sa masamang epekto nito. Tiniente, kayo po pala. Nagagawin makita ka ngunit pero kayo mag-ingat palagi ito ay hindi mo sabihin ang nangyari. Alam mo ba, ngayon ka na isa sa pinakamayayamang tao yun sa sector. Kilala siya sa pagtulong kaya naman marami ang nagmamahal sa kanya. Kaya sa kapatiyan niya, marami rin ang nagmamahal sa kanya. Traineeship. Kabilang na dito ang mga pataan ng bago. Siyempre, communication. Communication. Mukhang kilala niyo po talaga ang mga maaari niyo po mag-isalay sa nangyari sa kanya. Hindi mo makaalam. Bakit ng lahat ang pagkamatay ng iyong ama sa susunod ng buwan? Namatay pa pinag-asabi ng buwan. Hindi kaya kayo nagkakamali lamang. Nasisiguro ko sa'yo kilala ko yung ama. Nakapagtataka nga na hindi ko alam ang plan ko yung sa mga ilang buwan. Si Don Rafael ay napakaputi. Ngunit parami ang nagkikipin ng galit ng pag-naigin. Karamihan sa mga ito ay mga Kastilang tatagay ng masamang kami. Ang mga bubuti ay hindi tatagal at nagkakaroon ng maraming tao. Katulad na lamang ng iyong ama. Meron niya isang dating kapitero na wala sa servisyo dahil sa mga kasamaan ng galit. Nililipak siya ng mga interview bago magsasampay. Kaya sa ang iyong ama ay nabilang mo. Doon siya pinalitangan ng isang kireno o persero. Nakatumbas mo sa tatlong mawawala ka ng buwis. Hindi po ba napamalasal ang aking ama? At gano'n na lamang ginawa sa kanya. Pasensya na ngunit kung ganito lamang ang aking masasabi. Kung nais mo malaman kung iba pang nangyari ay si Kapitan Chaco ang maaaring nakakausap. Salamat po, Tiniente. Magandang araw po, Kay Isabel. Dahil po kasi Maria Clara. Oh, Ika, ano pang ginagawa mo? Kayo mag-ayos na dahil nandiyan na yung nobyo. Okay, Isabel, sige, sige. Kumusta akong mahal? Hindi pa rin talaga ako pupas sa iyong kagandahan. Pumunta ka lamang sa Europe at naging madalas ng iyong panali. Maraming magagandang pinagtutulong sa iyo. Ikaw, pinakamaswerte na babae dahil pinagawa siya ng ating mga magulang na kami kasal sa pinakamagandang babae ng San Diego at walang iba kundi ikaw. O maasok ko rin mo sa sige. Doon mo na kayo sa sige. Halika ito. Naalala mo ba na nakakasama mo kaya kahit tayo na lang na. Oo naman, naalala ko pa nga na magpapagawa ko ng bahay para sa'yo at sa mga kaibigan natin. Magpapagawa nga rin ako ng tulay para hindi ka na mahirapan tumawid pa. Ikaw ba? Naalala ko ba yung mga pangako mo sa akin? Oo naman. Ang mga ko, lagi kong darasal. Saan mo ko yung mga pangako? Basta, yung mga pangako na tignan mo, naaalala ko pa. Naalala ko nga yung hindi na ginawa ko sa iyo. Isang masaya ko sa'yo. Oo naman, walang masiyang marinig ko ang mga salitang iyon mula sa iyo. Naman ko iba sa iyong mag-isa. Iniwan mo ang isang puwang sa aking puso. Ang bawat araw na ito.
malinaw naman ang isip at puso ko. Pagkakarin mo kung ako'y nag-isa mo. May mga kailangan lamang akong gawin sa bayan ng San Diego. Pero huwag ka matalala, ako'y babalik. Ako hindi ka lamang. Magkakad mo pa yung Crispin! Kuya, natatakot ako. Umuwi na tayo. Check na makapagalit na ako ni nanay. Hindi tayo maraming magkasakit, Crispin. Umamatay tayo sa gutom. Sa atin ay walang paparatang na isa akong magnanakaw. Magkano yung babayad niya sa atin, kuya? 2 piso. Malaki yan ng bawas kaya sa ilang beses na multa. Sana ko rin hinako ko na lang talaga yun. Sabi ng kuya, kapag mamatay nila tayo pag hindi ko na ibalik ang pera. At kung mamatay na ako, may bibili ko na ng bagong damit. Nakatakot ko yaman ngayon. Baka mayaman nga niya nangyari. Gugulang ko na tayo kay kuya. Natatakot ako kay nanay. Anak, Crispin. Uwi tayo. Sinabi niya tandantasyon na ganda sa natin sa kapuna. Basilio! Dahil nagkamali ka sa pagpapatunog mo ng kampana, ikaw wala kang pinag-uutap. Ngunit, wala po ako natatanda na ako nagkamali. Tuloy ka ba? Hindi ka pa makakauwi. Sa Kristal Mayo, nag-promise niyo po kaming umuwi. Alas 10 pa kayo kayo pwede umuwi. Hindi kang gawin na swerte na lang ang pumalit ako sa kasada. Ikaw! Ikaw ang umuwi na! Yan! Wala! Ano nangyari sa'yo? Huwag ka na! Ano ba ang itsura mo? Teka, si Crispin! Nasaan ang kapatid mo? Sa kumpento? Bakit? Ano nangyari? Bakit siya nagpaliwan? Gawa ko siya sa Kristal Mayo dahil pinagbintangan naglakap. Ayaw pa nga ako pauwiin eh. Sa pangamba ko mawin, abuti ka na nasisip pag-ibig ng mga gwardiya TV. Ay gawa kasi ako sa kumpento! Oo nga kami, Diyos! Ligtas niyo po ang aking mga anak! Alam niyo, dapat na makalama ko na hablang Wala na kami nakamatay. Teka, akin na mga ginamit ng mga kasukat. kung kaya lang gusto mo ka ng papel. Hindi nila tapos na siya. Ikaw ba si Crisostomo Ibarra? Ako nga mo. Anong tatay mo at naririto ka? Hinahanap ko lamang po kung saan nilibing ang aking ama. Ganun ba? Halika, tuturo ko sa'yo. Dito. Dito itinako ng iyong ama. Naaalala mo ba? Isa si Teniente Guevara sa aming pag-ibig. Ano bang napakabuting tao ng iyong ama? Malaki na itulong niya rito sa aming bayan. Sa edukasyon at sa kapakanan na namin. Maraming salamat po, Guro. Gumawa ng paraan ang iyong ama upang magkaroon rito ng paaralan. Kung kaya't sa kanyang umaasa ang mga batang lukha na nagnanais na makapag-aral. Napakabuting tao po ni Don Rafael. Ni Isay walang nakakilala sa akin nang ako'y makarating rito. Wala akong dalang rekomendasyon at wala rin akong baon mo sa labi. Eh, ano naman kung nangyari matapos mawala ang aking ama? Kakulangan sa sili. Ang kakulangan ng magamitan sa silid-aralan. Ang ibang pananaw ng mga pari sa pagtuturo. Ang patakaran ng simbahan sa nilalam ng mga aralin. Ang kawalan ng pagkakaisa ng mga magulang at ng mga katolik. Kahit na anong gawin mo kuno, hindi pa nga alam si Padre Damaso. Pinapalo at pinumura nito ang mga bata kapag naririnig nilang maingay. Pinapaligan naman ito ng mga magulang sapagkat ito'y nakakabuti sa kanilang mga anak para ito'y madisiplina. Nang ako'y bumalik sa pagtuturo, napansin ko na nangaunti ang mga bata ko sa eskwelahan. Huwag po kayo mag-alala. Akin kong gagawin ng lahat para may angat ang antas ng edukasyon at matulungan po kayo mga guro. Akin po yung babagitin sa aming pagpupulong nila Teniente Mayor. Maraming Maraming salamat po. Dito na. Akala ko ba yung sumikisan ka na?
Maraming pa disiplina na matuturo. Natatakot po, Luis. Matakot sa lahat. Tumiiyak ko ng mga panalangin ko bukol sa akin. Pinaululigan ng Panginoon may kapaluluyo. Hindi na magtatagal, Elias. At umilisan na sa lugar na ito. Uuwi na ako sa mga kamag-anak sa Mindoro. At iniwan na ang pinagis ng bahay. Nalibayaran ang pagkakautang sa iyo. Subalit ang layuan at kalimutan ang lupang pinagisnan. Na hindi ka rin maguguraw sa puso at isipan. Tama ka. Sa bawat sulok ng tahanan ito, ay may alaala mo bubunita. At kasama ka na Tumali tayo ng alis! Kapatid mo nga ako. Nagbabanta ba sa'yo? Nasa peligro ba ang buhay mo? Alam mo naman nandito ako para pagtanggol ka, di ba? Namumuyan mo na ba ako? Nagsasawa ka na kung makita ako. Elias! Ikaw na ang lahat sa akin. Bata ka lang ng bayan. Bawal ka lang kita Hangarin ko man lumakas na lamang mula sa magpakapuso mo na ngayon. Ngunit ay yun ay ang hangarin at mananatiling hangarin na lamang. Hindi na kasumpa-sumpa ang aking buhay. Kaya kita mo rin pag-isang libro sa akin. Pahalagahan mo na lamang ang buhay na diligisin ng Panginoon. Lumisan ka at ako yung tuluyan mo kalimutan. Isipin mo na lamang na para ka na wala isa sa kapatid. Nagpapansin mo. Mahal na mahal kita sa ulit. Yan ang araw ko, Tasha. Nais ko lang humingi ng payo tungkol sa paaralang gusto kong ipatayo. Dapat kainin mo muna ito sa mga kilalang tao sa lipunan. Gandang pura. Pero naniniwala kasi ako na ang mabuting layunin ay hindi na dapat balutan pa ng isang gawain. Alam ko naman kung sasangkain sa akin ang nakakarami dahil mabuti ang hangarin ko. Alam mo ba na mas makapangyari ng simbahan kaysa pamahalaan? Kaya kung gusto mong matupad ang iyong inaasa, mas mabuti pang iyong bukas sa may kapangyarihan upang walang mangyaring masama sa iyo. Sapagkat hindi katuwagaan ang pagkawo sa may kapangyarihan. Ang pagloob at pag-iwas sa tumarating na mulo ay mas mainam kaysa sa tingin ng mga bala ng baril at tuluyang hindi trabaho. Eh paano naman kung kapag hindi sumang-ayon sa akin ng simbahan? Dahil alam naman po natin, ang karunungan ay kaawon nila sa pagpapayaman. O siya, mauna na ako, Tasha. Wala ang sasabihin ko sa kung hindi man magtagumpay ang plano, ay bukas mo na pananigit na magpapagawa ang iyong isipan. Yung parang nagmamalaki ko po sa ninuno ako natuto si Don Saturnino. Puputulin mo lamang ang lubid na nakatali sa malaking bato, nakakabit sa apat na haligi. Para ito pamonsol yung panapagtatayo ng eskwelahan. Mga minamahal kong marumayan, nagtipon tayo upang ipagdasal at basasan ang isang makabuluhang proyekto na siya ang magiging ilaw ng buhay ng mga kabataan. Ama, gabayan niyo po silang lahat sa kanilang mga gawain upang ang karunungan at pananampalataya ay magsama sa kanilang anak. Amen. Nakita ko siya! Si Marisan! Siya ang gumawa nito kay Nader Pangkilaw! Pulis! Sinalbog! Ha! Wala akong kasalanan! Aksidente kasi lang balangkas! Hindi! Pananagot ako ng iya sa taong dilaw dahil hindi pa naman di ako pagkakasala nito! Masama ang pamimula. Anong iba? Nais ko lamang sabihin na mag-iingat. Dahil naggalat ng mga tao kung nakita sa'yo. Pagkalaman ko rin, nabala ka tayo pumatay ng tao nila. Sa araw na po kasi na yung paaralan. Sa akin sinubaybay na maigi ang tao nila. Sa pagkalaman ko, prenesenta nito ang kanyang sarili. Kay Lord Juan. Ay ngunit tamang masweldo. Kapalit naman ang mga lalaki nito. Angat talaga ako sa kaisipan na meron ka, Elias. Ibang iba ka sa mga tao na kilala ko. Ngunit, matanong ko lang, naniniwala ka ba sa Diyos? Totoo lang mo. Talaga ako nawawalan ng tiwala sa kanya.
Shagino, alis na po ako. Malagay niyo mong tatandaan. Natakot ako sa'yo bilang kaibigan ko. Padre Rizal, hindi naman alam ng kambing ay sinisira ang aking bukid. Hindi ako naparito dahil lang sa kambing. Naparito upang magbigay ng babala sa maaaring mangyaring pag-aalpas na ikapapahamak ng maraming tao. Nalaman ko ito nang may isang babae na umpisal sa simbahan. Ganoon ba? Dapat ay paghandaan natin iyan. Mga Guardia Civil, kumanda sa planong pag-aalpas. Masusunod. Ginoong Ibarra! Ginoong Ibarra! Yes. Umalis ka na kagad sa lugar na ito. Sa lalong madaling panahon. Ano yung ibig sabihin? Alam balitang may sasalaki daw sa kartel. May nakapagsabi na binayaran mo ito. Kapag nagpagsabi ito ng luso. Ano? Anong kapalipitin na ako mga dokumento? Kuya, Nakakahaka lang po sa labas. ano na? Senyor, matanong ko lang. Paano niyo po si Don Pedro Ibarra Mencha? Ano lang si Barlenda? Lolo ni Ibarra. Si Ibarra Mencha. Siyang dahilan kung bakit yung pinagigilap. Tiago, ipakasalan natin si Maria Clara kay Linares. Si Linares ay mabuti at mayaman. Tiyak ko ay magiging maganda ang buhay ng aking anak. Sige, sandali lang. Kaya Isabel, ano ang iyong kapitan? Ibabalita sa bayan ng pag-iisang bitbit ni Maria Clara Linares. Makakaasa ka ako'y magdaraos ng isang special solution. Maria Clara, parang magtulong si Elias. Hindi ko magagawa, Ignace. Alam ko rin na mag-alindangan ako na lang. Malaman ng ano? Na ang aking tunay na ang aking pinamukhiyan. Matawag kayo po. Si Padre Damas. Siya ang aking tunay na ama. Nabastahan niya ang aking ina. Pati ang aking pagpapaiso ko ng ama nila ako. Elias, tulungan mo ako. Tara na, umay na tayo dito. Sumama ka na sa akin. Ginoo, Senyor. Iligtas niyo na lamang ho inyong sarili. Kita na lamang kung tayo sa Noche Buena. Gusto ng iyong minuno. Sigurado ka ba? Po. Sigurado po. Sige po. Hoy, inyo! Pakadali! Galing mo ako Maynila. At mag-aaral lamang ako ng damo. Sa Konselatura. Sige, may linis na ito. Nagutulungan. Nandasang bilago. Nakakama. Opo. Kaya ako mabenta lahat ng walis na to. Walis? Po kayo dyan. Ate, hindi na po kayo ng walis. Kuya? Inay? 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 Sino ah? Puputo. Kasi yung anak ko ito. Kasi anak? Hindi kita kilala. Umalis ka! Christine! Ay! Nasino! Ay! Nasino na si nanay! Ay! Ay! Baka po kayo! Ay! Ay! Wala nang lakas. Para tulungan kami ni Bino. Kuha ka na lamang ng kahoy. Tapos sa akin. Tapos sa iyo sinaban. Gasa maging abo. Malaki na laman sa puno ng balete. Gamitin mo yun. Ito ang simula ko. Lanis. Ako'y babawian ang buhay na hindi man lang nahilayan ang pangliwayway ng aking bayang pinama sa mga mapaalala. Sana pimutin ang ganap ng mga sawi
Ibarra sa nasabing ilog. Ibarra, parang narinig ko na ang pangalan ng dati. Ano ba ang totoo nangyari sa kanya? Maaari mo bang sabihin, Kapitan? Sa hindi na pinapag-usapan pa ko rin. Senyor Simon, paano pupunta kaya? Sabi ba nakakapagod na kayo sa live? Maayos mo ang aming pakiramdam kung ngayon ang nais mo malaman, Father. Huwag na natin pag-usapan ang pagod at pakinggan ang tunay na nangyari kay Ibarra. Akala ko ba yung nais yung kalimutan ng pwede? Ngunit bakit nais pa rin pag-usapan ng istorya? Baka dahil ako ay saling manulitan, kundi mo nakakalimutan ko. Si Ibarra ay may mga nagpadala sa kanya sa Europa ang pamag-aaral. Halos malipot na niya ang buong Pilipinas. At nung bumalik siya sa Pilipinas, nalaman niya ang sinapit na kanya naman. At ano naman ang nangyari sa kanyang kakitaan sa Maraglara? Ikinasal ba siya kay Linares? Halos 13 taon na nakalipas, at ang inaalala ko na lamang ay pagkamatay ni Cristo sa Ibarra mula na lang. Sa tingin ko'y kaya ko na si Padre Damaso ang pumapit kay Maria Clara kung bakit ko nalaman ang buong kwento. Kung talagang mahal mo ako, hindi mo ako ayaw magpakasal kay Linas. Dahil hindi ko siya mahal, kaya hindi ko siya kaya mahalin. Ano ba, Maria? Ang tangi ko lang hindi may kasal ka sa isang Espanyol. Kung maging masaya ka, at magkaroon ng magandang kinabukasan. Isang bagay kayong dapat malaman, Ate Damaso. Yun ay lahat ng maghihirap ay kaya kong kasama sa iba. Pero ano magagawa ko? Ha? Patay na siya! Hindi ko kaya ibalik ang buhay niya! Hindi kita mo! Matutulungan niyo ako makalimot. Mapapahintulutan niyo ako pumasok sa kumpento. Hindi maaari! Hindi ako papayag na maging madre ka! Maaari akong pumili kung kamatayan ka o pagpasok sa kumpento. Ako ang magdidesisyon nito para sa akin. Wala nang nagawa si Padre Damaso, kundi sundin na lamang ang kagustuhan ni Maria na ipadala na lamang siya sa Impero. Napakagandang kwento ng Panginoon. Ang kanyang kwento ay isang napakapakaganda. Isang Pilipina, isang besta magmahal. Ngunit, nasaan na siya ngayon? Nasaan pa? Eh, di sa likod ng mga pagkano mga kumpento. Diyos ko, napakabagal naman ang ating paglalakbay. Masyado na yatang mababaw ang ilog na ito. Wala na tayong magagawa. Paumanhin ko kontra yung mga sinabi sa inyo, Bensay. Dahil ang mababaw na ilog na ito ay maaari pang masolusyonan. Ang kailangan lang natin gawin ay kumuha ng mga balagusan mula sa pasukan at labasan papuntang Maynila. At galing doon ay maaari lang magamit ang mababaw na ilog na ito. At ano naman ang mga dito na mabuti ng Senyor Simon? Mas mapapapersito ang kapiyay at mawawala ng mababaw na tubig sa ilog na ito. Kaya ako sumasakay sa iyong sinasabi, Simon. Kung matutupad ang iyong minumukay, malaki ang magiging gastos at maaaring kawasak ng bansa. E di hayaang mawasak ang dapat mawasak. At saan naman kukunin na pera gagamitin para gawin yan? Hindi na kailangan pumasa sa malaking pera para dito. Hayaan natin ang mga bilanggo ang magtrabaho para sa proyekto ito. Hindi maaaring sinasabi, Simon. Dahil kulang ang bilog na lamang para matapos ang buong proyekto ito. Ganun ay, hayaan natin magtrabaho ang mga lalaki, mga babae, pati na rin yung mga bata ang magtrabaho din natin. At pagbaguhin natin ang pagsisimulan niya ng pag-aaklas, mag-isip ka, Simon. Bakit? Nag-aklas ba ang mga hibyan? Nag-aklas ba ang mga hudyo laban sa titles? Wala tayo sa Ehipto at ang mga tao dito ay hindi Hudyo. Yan ang isang maling filosofiya. Kung ang mga hibyan ay nag-aklas, ganun din ang mga hudyo, lalo-lalo ng mga Pilipino. Walang silbi ang pakikipag-usap ko sa'yo. Hindi ka makatwiran. Pagpamilimi naman, at tayo na lamang ay makinig. Maaari nating nagpatuloy ang pagpapatayo ng Akademya Kastila at San Basilio. Paano mo naman nasabi? Binigyan namin si Padre Redi ng kabago. Bilang regalo, ay nakakapakikipagkita sa kapitan. Samantalang mayaman sa mga Redi, binenta kanyang bayan pagkatapos. Hindi ko mawari kung bakit ipinipilit ipatayo ang Akademya Kastila. Yung araw, na tinang-inaaral namin, hindi Espanyol. Masyado na talagang makaluma sa Kapitan Basilio. Tignan mo, wala na siyang paki sa mga bagong bagay.
sabi ng iyong tito sa akin? At si dalawa ni Paulita. Hindi siya tumutol. Pakatunayan niya, kinakayuhan niya ako sa kasal. Dami makakagdang sa aming dalawa ni Paulita. Kaya kaya tsaka ni Donnie Victorina. Kay Katrina si Donnie dito. Sagani. Mamalingin, Senyor Isagani. Ngunit, masyado bang mahirap ang iyong bayan para bumili ng alam sa akin? Hindi lamang kayo bumibili ng mga bagay na hindi kailangan sa buhay. Yun lang ang dahilan. Kung ganun ay, dapat tayo magbunyag para sa kaiulan ng iyong bayan. Salamat. Ngunit hindi maaari. Hindi ako ba? Siguro sa mga susunod na araw na lamang kayo aayain. Wala na ako sa inyong dalawa. Sagani, bakit ganyan yung lumakot sa iyo? Hindi rin alam kasi. Simula pa lang yung nakita ko, hindi ko na siya nagustuhan. Alam mo, dapat natin iwasan makalitan siya. Yung isang pang makapangyarihan tao, kakampi ka ng general. Ganun ba? Oo, ganun na nga. Ganun na sinasabi ng ibang tao. O yung kanyang mga kaibigan at kaaway. Nakikipagkita ko sa Kapitan Tiago. Oo, katunayan nga niya eh. Kapitan Tiago muna yung pinuntahan ko sa taga dito. Pinagdududahan na lang matanda. Hindi ako makakabayan. May kayo maging isang kalipin ako. Masakit man para sa akin. Ngunit wala nang ibang paraan para mabayaran ang kalayaan ng aking ama mula sa kamay ng mga briganda. Bakit hindi mo nalaman ang pagbili ang langit na binigay Hindi! sa akin? Hindi ko kaya ipagbili ang lakit. Mas gugustuhin ko pang maging isang alipin kesa mahiwalay sa racket ni Basilio. Si Tales, ang aking ay tunay mo hindi pinagpala. Masakit para sa akin na dalahanan ng kanyang mga ito upang mapataba ang lupa para sa ating pangkabuhayan. Siya'y akin ang dinala tungkol sa mga sakim na pari at kung paano nila gagamitin ang kanilang korporasyon para may sa kanyang lupang kanyang pagmamayari. Nagbabayad pa siya ng buwis sa lupa niya. Ngunit walang habas pa rin nila itong kinuha sa kanya. Iyong lang isipin kung paano nilang patuloy na tinataas ang buwis at patuloy pa rin ang iyong mga sa pagtatrabaho sa lupa niya. Pagkatapos, namantayang iyong ina at si Talo, ang iyong kapatid, ay hindi makaiwas sa batas na mag-ikot sa kanila bilang isang mandirigma. At ngayon, gusto mong pagsilbihan si Herman Lapatsak bilang isang alipin para lamang mapili ang kalayaan ng lumabas sa kami ng mga brigada. Nakikiusap ko ako. Huwag niyo akong tatamin ng aking kagustuhan para lamang ito sa kaligtasan ng aking ama. Kasi nito ang dinala. Gusto yung rapal. Yung bukas. Tama pala si Prima. Simon? Anong pa kaya sa lugar na to? Posible. Maaari yung maging totoo. Huwag kang gagalaw kayo mga Wala live! ko inaalala. Tayo nagkakilala sa lugar na to. Maraming taon nang nakalilipas sa lugar na ito. Ako ba iyong kakilala? Pinaniniwalaan ng lahat na iba. Okay na! Silyo, ikaw nga. Ang iyong mga natuklasan ay maaaring pumaslang sa akin o sa iyo. Kaya ang sikretong ito ay dapat na manatiling sikreto. Alam na yung pakikailangan ng takbo. Ano yung sikreto ay mananatili? Inaasahan ko yung iyong sasabihin sapagkat pareho tayo may galit sa lipunan. Nilisan ko ang aking bayan upang pumunta sa iba't ibang lupain na sumasakal sa aking lipunan. Ako'y nagsikap para gawing mayaman ang aking sarili. At ako'y nagbabalik para sa aking pag-iganti. Tayong dalawa ay nag-aasal ng katarungan. Kailangan natin magtulungan. Pero, kayo nag-iisa lamang. At ang gobyerno niyo sa anong makapangyarihan. Paano mo sasagawa ang iyong pag-iganti? Ako'y nagbalik bilang isang mayamang nilalang. Naging bahagi na rin ako ng isang malayang lipunan na kung saan aking nasaksihan ng kanilang kasamaan, moralidad at kasakiman. Ang kanilang pang-abuso na minsan ay aking pang sinusugan. Sa pagdating ng panahon, maaaring pumasahan ng tulong.
Isang malaking kagangalang senior, ngunit kinalulong ko. Hindi ako maaaring makilahok sa isang bagay na may kinalaman sa politika. Maging isang doktor ang aking pangarap sa buhay. Ano? Kaya mo pa rin magbulag-bulagan ng iyong kapatid at ina ay naging bahagi ng pangabuso ng Espanya? Maraming taon nang lumipas ng kabilang buwan. At ano man ang aking gawin, hindi ko na sila Ay, naibabalik. paano naman ang iyong bayan? Papayag ka ba naman ito ay mawala? Ikaw ang aking naging inspirasyon para may magsulitok sa pag-aaral ko. Sa kadahilan ng ako'y naniniwala na ang katabungan magpapalaya sa aking bayan. Ay, Bisyang Pang-Espanya, ang katarungan ay maaari lang natin makuha sa pamamagitan ng revolusyon at pakikipaglaban. Kung gano'n ay magkaiba ang ating paniniwala. Hindi na kita pipilit mo kumain sa aking paniniwala. Ngunit sa pagdating ng panahon, kung magbago yung isip mo, maaari mong pupuntahan at lapitan. Ang plano sa pagpapatayo ng paaralan ay atin muna lalagos. Ano susunod sa atin? Ang mga mag-aaral ay hindi ng pangparal ng Rizal na dapat sana'y pamahalaan ang nangangasiwa sa pagpapatayo. Muna! Yan naman ibang nakasunod sa agenda kundi patungkol sa eskwelahan na yan? Hello, Stars, Central Stop! Pero usted no, entiende, Kapitan General, kanilang hiligin sa eskwelahan na magtuturo ng lingwaheng Espanyol. Eskwelahan magtuturo ng lingwahe Espanyol? Bakit naman yan ang nais niyo? Sa aking palagay, ito ang dapat nating suportahan. Sinusugal? Ito'y may kukonsidera nating kabaliwan at pagkagaw sa ating kapangyarihan. Ang panukala ay hindi katanggap-tanggap, lalo na sa puntong matutunan ng mga Indio ang ating wika. Habang buhay nila tayo, kakalabanin. Kung gano'n ay, hindi ka sumasangay sa matutunan nila ang ating lingwahe para sa kanilang katubihan. Hindi pa dumarating ang tamang oras. Sa solicitud escorta de locura, inay necessaria. Kung kayo yung tatanungin na solicitud alberga sa Pechoso. Magkakaroon ng isang malawakang revolusyon gamit lamang ang papel at lapis. Revolusyon? Sa aking palagay, di ko makita ang koneksyon na nais mo ipaiwating Father Sibila. Matunayan na ang mungkahi ay nagmula sa mga taong nahuhumaling sa kasakman ng pagbabago. Ang kilusan ay pinamumunuan ng Isagani. Isang walang kwentang binata na pamangkin ng isang paring Indio. Ngayon, siya ay sinusuportahan ni Makaraig at Basilio. Di maaari. Ang panukala ay dapat pigilan sa lalong madaling panahon. Hindi tayo nakasisiguro kung anong klaseng tao si Basilio. Nakalulungkot nga lang, wala si Father Salvi para sabihin kung anong klaseng katawan meron ng binata. Para sa ilan pang mistero patungkol sa binatang Basilio. Sa pagkakaalam ko, siya ay may masamang reputasyon sa mga Guardia Civil nang siya'y bata pa lamang. At ang kanyang ama ay namatay sa isang kaguluhan. Is Eswasi? Well, sunod mo kanyang pangalan. General, ang taong nabanggit ay may hindi kaaya-aya ni May at kinahinala ng katawan. Ang kanilang panukala ay hindi isang birong bagay. Lo debe aliarase kung meron kong hitulat. Hindi dapat matutong makapagsalita ang Indio na ating wika. Ang kanilang kailangan matutunan ay kung paano sumunod sa ating patakaran at magbayad ng buwis. Debeng seguir siendo ng lumanas. Bakit? Bakit hindi sila maaaring kung sinabi na naman ng Di kapalaman? ba dapat natuto sila makapagsalita ng lingwahe Espanyol ay magiging kalaban sila ng pangalan ng Espanya? Kung gano'n ay babagsak na din tayo kasama ng gobyerno. Mga senyor, sa tingin ko naman hindi tayo darating sa sitwasyon na to. Kung sakaling natuto sila mag-Espanyol! At bakit naman hindi? Mga senyor, umiawag muna kayo. Maaari naman natin pag-usapan ng problema katapusan. Hindi at mas mabuti kung maghapunan na tayo ngayon. Pero maaari kami hindi matutawag, Kapitan General. Kung gano'n ay atin na muna yung pagsasabukas ng ating usapan. Ngayon at maghapunan na tayo.
Yun na ang plano. Kukumbinsin natin si Senyor Fausta na pumanig sa atin. Oh, Makati! Ano na naganap? Nga pala, Pekson! Pumayag pa kilang tataas sa tumulong at ngayon, pinabalo na nila ang mga estudyante! Mga kasama tayo nagtagumpay! Hindi pa natin masasabing tagumpay tayo sapagkat hindi pa pumapayag ang mga plano ng patuloy ng akademya! At maaari lang tayo ng sa pagtapat ng paaralan sa pamamagitan ng pangalan ng donasyon. Ang perang yun, ibibigay niya sa napiling korporasyon tapos bibigyan lang nila tayo ng resibo? Talaga naman. Sa makakatawa pa ngayon kayo, papalit pa ni Nene. Nakanahan ang nagbigay, pero para daw makita ang ating pasasalamat. Ha? Harana? Hahanapin natin sila ng pampatay? Wala talagang nasiguraduhan sa mundo ito. Totoo yan. Akala ko tayo nagtagumpay na. Kamusta, Basilio? Yung sumunod, ako pala. Sa mga palagay ni Kapitan Tiago, kahit kailan ay makakita sa mga natin. Ang pakabit ng pagkalat nila sa kanyang katawan. Magandang relasyon. Tulad ng Pilipinas, makinig ka Basilio. Sapagkat importante ang sasabihin ko. Magkakaroon ng pag-aalsa ang Pilipinas kapag binigay ko na ang aking putos at anumang oras na maaaring mangyari ito. Na tinanoon pa man sa iyo, na wala akong balak pumasok sa mga. Inalok kita ng magandang kinabukasan o kamatayan. Kailangan mo lang mamili para sa kapakanan ng mararami. Kamatayan? Magandang kinabukasan? Paano kayo makakasiguro na kayo magtatagumpay? Malakas ang aking influensya sa mga tauhan sa gobyerno. Naniniwala kasi sila na ang aking mga utos ay galing sa general o sa mga private. Handa silang pumatay at mangatay. Ngayon, gusto mo na bang pumanig sa amin? Anong magagawa ko? Kailangan mo lang muna ng isang grupo at itapos ang isang tao. Tama, si Maria Clara. Siya lamang ang dahilan kung bakit... Maria Clara? Kung gano'n ay, hindi nang lahat. Ano yung ibig sabihin? Patay na! Patay na si Maria Clara! Sinungaling! Boy siya! Hindi pa siya patay! Nanduduwag ka! Kaya mo nasabi yan! Iniligtas ko pa siya! At mamamatay kayo lahat! Kung hindi ka naniniwala, tayo mo na lamang kung beto at malalaman. Ang ginawa ko, wala na siya. Ano? Kinilang ko si Basilio? Oo, Mali. Ayos sa balita. Si Basilio ay nasa pinangbuhat ko rin. Ngunit, paano naman yung mga kasamahan? Sila ay nakalaya na. Patay na rin yung mga Tiago sa kuya ko lang sa titingin pa kay Basilio. Talagang huli, kung hindi ka mapapasok ay hindi ka na siya matutulungan. Huli! Wag! Huli! Mapanagdan na ng mga talaran! Malapit na ang katapusan! Alam niyo ba ikakasal si Juanito at Paulita? Ha? Akala sa sagana ka nito? Sino raw yung magpapakasal? Si Juanito mo. Balita ako yung magarbo daw ang kasal nila Juanito. Paulita. Paano mo naman yun nasabi mo? Dahil tutulong si Simon sa gastusin. At yung bahay ni Kapitan Tiago, nire-regalo sa kanila. Iba yung tawag sa pagkakulit ng tao malis na Marami ang base sa iyo. Oo, tinutulong ako. Pinagano ko sa inyo, Senyor Simon. Bilis, papasokin siya. Hindi ko alam bakit ako pinapaksahan ng Diyos. Bakit napapaksahan ng mga demonyong iyon? Yung bakderan kung bakit gusto mong makita. Oo, senyor! Unang-una sa lahat, ako'y nagpapasalamat dahil tinulungan mo ako makatakot mo sa doon, ay nakapag-isip ako. Ngayon, handa na ako tumulong at makipaglaban para sa aking bayan. Bayarin natin ng ustisya! Tama ka. Hindi ako nakapagkasanod dahil marami nang iwan sa akin.
lang para Makikita mo. Hindi ko pa yung maintindihan dahil reply sa dinamita. Oo, nakalagay dito lahat ng buot ng biktima. Ito ang ating solusyon. kung gano'n ay hindi na kailangan ng aking tulong. Meron kang ibang trabaho ba sa inyo? Ngayong gabi ay magsasama sa mga lahat ng malulumi. Matandang parang ito. Ha? Sasabog ito ng malakas at magpapatay ang lahat. Lahat? Oo, lahat. Tayong mga Pilipino ay matagal ang gusto ng kalayaan. Hindi natin kailangan ng duwag. Magsisimula ang magsigat sa bayan ng Kapitan Tiago. Ang lahat ng atas ay nandun sa bayan ng Quiroga. Ikaw, Basilio, ang mumuno sa kanila. Magsisimula ang magsigat sa bayan ni Kapitan Tiago ng Katis. At pagdating nun, ay lumabas ka ng kaluwagin. Kung kaya pa mamatay, Paulita, tinatanggap mo ba si Juanito sa hirap at bitaw? Ikaw, Juanito, tinatanggap mo ba si Paulita sa hirap at binawa? Kayo ngayon ay aking idinedeklara. Bagong isa, maaari mo na siya balikan. bati sa bagong kasal. Maraming salamat sa inyo. Bati sa inyong dalawa. Malito, maaari mo na kausap si Paulita. Paulita, sigurado ka na ba sa mga plano? Sigurado na po. Kasi sa ganito ang inyong iniisip ay huwag na kayong mabahala pa dahil hindi ko na siya mahal. Isa pa, alam ko mas gaganda ang aking buhay kay Juan. Wala naman ako mapapalakad sa bahay. Kaya ang iyong mga desisyon na hindi na kita pipiliin pang muli. Basta, lagi mong tatandaan na hindi isip ang nagtatakda sa kung sinong dapat nating mahalin. Hindi ang puso. Kung wala ka ba? Daran, sa tingin mo ba ay kailangan ko ng bagong kasal ng ilaw? Hindi naman sila habang buhay nakatago sa dilim. Diba? Sige, ako na lang ako. O baka na ba may ipagkita ka sa maganda, Simon? Nagkakamali ka. Dahil kailan pa man, hindi na ako magmamahal. Pasukin mo ako. Hindi na pwede pumasok na Kailangan mo dito. ako pasukin! Yun na dito. Wala, senyor, wala po. Sa eskolta! Bilis! Diyos ko! Bumalik na siya! 5 oras, sabi nga nila pa lang ngayon. Kaya ako lang wala sila. Sa ganyo. Ano ginagawa mo dito? Marito, natisip ko lang dumaan para pati ng bagong kasal. Huwag ka tayo magkakaya ng oras. Bilangin na natin ba sila ng Bakit na ibig mo sabihin? Gusto mo bang mamatay? O gusto mong makita sa kamatayan? Kamatayan? Ang puso ko ay matagal ng patay. Kamatayan ang naghihintay sa loob ng bahay na yan! Ano sinasabi mo? Nila pa rin sa sabog. Nila pa rin sa sabog. Sa bahay na yan! Diyos ko, hindi to pwede mangyari. Ay, mamiyak mo sa ganyan. Bilangin na natin ngayon. Nakasulat dito, bilang na ang mga araw ninyo. At nakasulat din ang pangalan, Juan Crisostomo Ibarra. Juan Crisostomo Ibarra. Imposible. Matagal na patay si Juan Crisostomo Ibarra. Bakit? Sino ba siya? Sino ba si Juan Crisostomo Ibarra? Parang lahat kayo takot-takot sa kanya. Diyos ko. Tumakan yung mga sulat kamay. Sige mga sa mga biro, kung mga bisita kababaihan, paano ako papadala ko ng stero matagal na patay? At sa tingin mo ba, ang sulat na ito, bilang ng mga araw niya, ay papatay niya tayo ngayon? Ganun ba? Ang ilaw na lang para humingi na. Ay, sino na kahit pasilo? Bilis! Ayun siya!
pasasalamatan, Padre. Nakakaramdam ako ng sakit. Sobrang sakit. Ang maaari mo naman. Hintayin mo. Kung wala nito, uminom ako ng lason para hindi mawala ang sakit. Mas mapapabilis itong lahat. Diyos ko po! Anong ginawa ko, Simon? Alam ng Diyos na lahat tayo Sa tingin mo ba, ihahayaan niya ang bansang ito? Sa kahihaya ang estado? ang Diyos ay hustisya at awa. Hindi ka na usahan. Kung gano'n ay, bakit pinigilan niya ako magtagumpay? Marahil ay walang hustisya sa parang gusto may tumakamtan. Hindi mo siya sisihin, Simon. Kanyang pagkasa ay binibigay na sa tamang oras at panahon. Simon! 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 Sakaling magpinahanin ka para sa mga may among ka ng karagatan kapag mo. Ngunit, kailanganin ka ng kasakiman at paniniin. Ako'y magpakailanman. Manatili kang nasa ilalim ng dagat. Let's do the birthday hug! First day in school, laging may kaba. Sino ba naman ang gusto ko mag-isa? Sana may cute na magkakabi. May bagong kaibigan tapos siya ang klase. Lakas loob, hanapin na tropa. Sino ba isa yan? Let's do the birthday hug! Nasasabik sa unang araw ng eskwela. Taas kamay, with confidence. Let's do the birthday hug! Umangat mo sa lalilo. Do the pretty high! Tumayak sa baba. Do the healthy high! Magpahilig ka sa sports. Do the epic high! Umod ka sa ski. Do the red high! Pagsali sa bahin. Do the red high! Sumabay sa siya. Let's do the birthday hug! Birthday hug! Nasasabik sa unang araw ng eskwela. Taas kamay, with confidence. Let's do the birthday hug! Ibang iba ang nakakasundo sa piling. Mahaba. Welcome to the birthday hug! Quiet! Bumalik kayo sa pupa nyo! Morning, class. Good morning, Professor Damian. Today it's the first. Excuse me, Sir Damian. Nandito na ako to the Southland sa classroom. I believe ito ang doctor for the whole academic year. Class, this is Chris. He's my nephew and the pag-decision ng parents niya nandito siya sa atin ngayon. So, very good welcome, ha? Good luck. Thank you, sir. Good luck. Okay, pumili ka ng upuan mo para sa unang mag-discussion. Si Chris, ikaw, yung pangalan mo? Ano naman si Ellie? Scholar ako ng university na to. It's good na may bago kami na klase. Sapak namin. Medyo naninibago pa ako sa environment na mayroong university na to. Ha? Saan? Ito lang naman dapat mong malaman sa mga klase natin. Alam ko unang araw nyo ito. Pero sino sa inyo nakakal ng kwento na may bitangin? Yan. Okay, Si Macy. Leader yan ng isang organization dito sa university. Masama mga scholars. Katabi naman niya, si Isabella. Isabella. Member din siya ng organization na hinawakan ni Macy. Tuloy mong kalang kamay ni Macy yan. Pero, heads up lang. Matapang yan. Bakit naman? Basta. Nalaman mo kapag nakausap mo rin ang harapan. Nakikita mo yung mga asara. Ayan ay sina Mia, Jules, Vicky, Pauline, at Sam. 8 years na university kung tawagin. Sobrang bait ng mga yan. Pero nga lang kay Vicky, na medyo mataray, naingay. Sa panghuli, ito si Leo. Skola rin to, gaya ko. Sila dalawa ni Cristo, kapatid niya. Wala sila nag-aaral dito.
usapan nyo? Hindi makapagantay na matapos ang klase ko. You're interrupting me! Lumabas ako sa klase ko! Alis! Salamat po mga Okay, class. Let's proceed to our next lesson. Nakakagwisit naman ang araw na to. Ang aga-aga ko opinion ah. Oo nga sir, hinay-hinay lang. Maybe it's the first day jitters. Hindi eh. Bukod sa hirap turuan ng mga students, dumagdag pa talaga yung pamangkin ni Prof. Thea. Ang kapal ng mukha niya, minro na pamangkin niya sa university na to. Oh, what's happening here? Ang aga-aga. We're barely half the day in. For all I know, tinatago rin ko na yung niya. Parang kita niya lang. I'm sure it's nothing. Baka naman matino ang batang yun. Sus, imposible. Baka nga pinekay ng documents ni Chris para may pasok sa university na to. Wait, alam niyo ba? Balita ko ito pa na doon sa pwesto si Pete. Ang mukha si Prof. Thea. Ang papalit sa pwesto niya. Oh, kita niyo na. Sumipsip yan si Prof. Thea para sa promotion. At para may pasok yung pamangkin niyang stupido sa university na to. Pero sa aking tingin, totoong accelerated student fees at hindi natin may pagkakita ang talino niya. Kaya rin siguro nakapasok ang bata sa university. Hindi eh. Sumipsip yan si Prof. Thea kay Dean Helen. Dahil alam ni Prof. Thea na napapalapit na sa kanya si Dean Helen. At isa lang ang ibig sabihin nun. At yun ang promotion. Akala niya sigurado na ang kanyang promotion. Kaya kahit di ba final decision, inaabuso ni Prof. Thea ang kanyang kapangyarihan. At talagang nagpasok pa ng buong estudyante. Like auntie, like nephew. Happy first day of class, everyone! Please, sorry alam ko yung third pero gusto naman sana mag-usapan natin. Ang kala na po. Nawal ko rin ba
I'll join. Yes. Anything for the student welfare. I'll be one of you guys. Yes, thank you so much, Miss Joy. Students, nakapuluhan to. Binigyan hindi niyo na kami ang building. Ano ba nangyayari? We're sorry po for the noise, pero we just next natin kasi unti-unti na kami nakukuha eh. All together, we can stop the music and let our voices be heard. It's a big deal for us, ma. In this case, nalilinig ang stress ng students na affected with the standard as their guided voice to advocate for equality. Mawalang galang po, pero we all know that the solid members of the human is necessary for everyone. Wow, that's a big deal. I admire you all to make a difference sa ating university. Hope you guys succeed. Keep everything low and for now muna. Sa kayo mga guys, we love you all the students. Mauna na. Thank you po. Guys, go ahead and get actually. I have classes pa in a few weeks. Balitaan niyo na lang kung kailan yung next meeting as well as the time and place. We have two classes naman together and I'm sure after mo gusto mo. Bye guys! Bye! Uy, alas ka lang ba? Okay ka lang? Uy, ayos lang ako. Mia, tara na! Hindi ka mo madalas. Madalas, Mia! Okay, good afternoon, class. So today we don't have any class discussion. Magkakaroon ng meeting natin, maya-maya lang. Dahil tayo magkakaroon ng discussion, meron akong activity na makagawa sa inyo na lang gawin ko yung parents. So kaya parang kalat kayo ng partner nyo. O siya, ipopost ko na lang yung activity na makagawa ko sa Google Class. At kapag meron kayong tanong, you can ask me after my meeting, okay? Okay. Oh, that's about malimit na ako. Thank you po. Bye. Oh! Sino wala pa ka-partner dyan? Ako wala ka. Ano nga? May partner ka na ba? Sino? Alam mo sa inyo sa akin. Uy, si Mia, wala po akong partner. Ito ang pala eh. Kailangan partner, please. Partner sa Uy, lahat tayo ng parts. Sensya ka na, makasalaw talaga. Okay lang, ganun din. Alam niyo ba kayo? Oo, yun siya. Sa gitna ba ng daan? Pwede po kayo makausap na. Pwede po kayo makausap. After.
knowledge and common sense lang yan. May importante akong sasabihin sa inyo. As you all know, we will be having our midterm examination soon. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo to review your notes and make sure your tuition fees are already paid. Nagkakaintindihan ba? Oo. Our campus is affected by tuition hike. So might as well na you pay as early as possible. Lalo na we have a policy na Unpaid fees means no examination permit. so, if you don't have any questions, class dismissed. Pinabigyan ka agad ako ni Consul Pablo. Ang financial assistance kapon. Bababayad na agad ako. Super yabang ka talaga. Thank God, kasi already paid. Ikaw ba, Jules? Hindi pa nga eh. Pasensya na. Super sakot namin yung daanan. Pwede ka pang sa akin. Alam ko naman yung Mia, pero ayoko na matasabi sa hindi ng tulong sa'yo. Alam ko na. What if humingi ka ng tulong kay Professor Kami? Kung siya tutulungan siya. Susama ka namin. Ikaw na ko na lang. This organization is ruining the reputation of our university. Kaya ngayon pa lang, dapat malaman na natin kung sino mga involved dito. I agree. Dahil sa mga organisasyon na yan, dumadami mga estudyanteng swell sa ating university. The student believe can expose everything about us. Kaya malalakas ang loob ng tiin tayo. Oo nga, kaya dapat mag-imbestiga na tayo. Kung sino mga estudyante yan, sinisigurado kung pagsisisihan nila ang pagre-rebelde sa atin. Professors, galing na pala ka. At nakasubra lang naman namin kung kayo nakarating ka. Ano ba ang mangyari sa organisasyon na yun? I can already tell how it will tarnish the image of our university. Hindi pa maganda. Ano ka naman sasabihin niya sa atin ng dati na mamakalan ng university ito? We must do something about this. Ang aga mo naman, Prof. Thea. Ba't parang di ka nagulat sa mga balitang naririnig mo? Sangkot ka rin ba sa organisasyon na ito? Mali yung pagbintangan ng without any evidence presenting mo. I don't have anything to do with that organization. Pero sa tingin ko, normal lang ang posisyon sa isang universidad. Ang akin lang, lahat ng universidad ay may ganyang klase ng organisasyon. Hindi robot ang ating mga estudyante. Parang sumunod na lang lagi sa atin. They have the right to express themselves. Sa tono ng iyong paninda, tila ba'y kinakampihan mo mga estudyante niyon? You're very disappointing, Prof. Thea. Tulad natin, hindi batas ng presos, hindi natin tinotolerate ang mali. Pwes, ganun din Manahimik ka na! sa totoo, umigil kayong dalawa. Di ba kayo naiiyak? Kasama natin ang din. Eka, hinawak mo kami. Pag-usapan natin na ng mahinaan. Can we do that, Prof. Demian and Prof. Thea? As much as possible, you need to do an early investigation prior to this matter. I am expecting your full cooperation, professors. Dahil ka na, Prof. Thea. It is dismissed. Oh, paggabi na pala. Mga na kami, Prof. Cameron. Hindi na kayo. Pasok. Oh, Jules. Ba't nandito ka pa? Anong oras na? Gabi na. Pasensya na po, bro. Ano po kasi, nagsasabihin po sana ako sa inyo. Yung tungkol po sa sinabi niyo kanina, yung ako po sa unpaid fees means no examination permit. Sa katunayan po kasi, hindi pa po ako bayad eh. Itatanong ko lang po kung magagawan pa po yun ng paraan. Scholar po ako, kaya kailangan ko talaga makapag-take ng exam. Ganun ba? Huwag po kayo mag-alala, sir. Babayaran ko naman po pag nakalulog na kami. Ganun ba? Sige, ako nang bahala sa'yo. Halika, umupo ka muna. Pati paghahanda ka ng mga tayo. Nakakaya naman sa'yo. Pinintahan mo pa ako. Gabing-gabi na. Bakit meron man lamang sa'yo? Ay, ako, sir. Nasa mo. OB na rin po ako. It's okay. It's okay, Jules. Hintayin mo na lang ako at ito na
Siguraduhin mo walang makakalam nito.
pinaalam na daw ng faculty ang baka Janice natin. Ang nakakapagtaka, eh may naman tayo sa mga kinikilos natin, di ba? Oo nga, tsaka paano mangyayari yun? It's impossible naman na alam nila ang bawat kilos natin. Dahil laging closed door meeting ang nagaganap. Wait, hindi kaya may snitch dito sa atin? May mga na wala dito sa atin pero sa labas ng organization. Di rin naman ay posible na malaman agad nila. May maraming estudyante na rin naman na nagre-reklamo. May point ka, Benji, pero what's our next step ba? Hindi ko na nga rin alam eh. Pati ako naguguluhatan at parang susunod na gagawin natin. Sa dinami na pinasa natin ng conference from student-student, ni isa, walang inaasikaso. Pero for now, I think let's focus muna on what's important. Dahil patapos na naman yung term natin. At yun, ang vision height. Eh, paano kaya natin sila mahuhuga? Bakit hindi mo inilapit kay Prof. Jay? Asunan, close naman kayo, di ba? Sige, susubukan ko. Pero, hindi tayo sigurado. Ang kailangan natin ay isang long-term action. Kaya, ano ba hintay natin? Tara na! Kunin lang iyong sarili, kahawi ng mula sa kalangitan. Kampanang yayanig sa bawat nilalang magising ang lupang ulang sa ikaw ang magsasabi, kaya mo to! Tanang bagyo, sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mo, magitig ang bagong awiting, liwanag, liwanag sa dilim. Oh, oh, oh. At sa paghamon mo sa agos ng ating kasaysayan, uuwi ka ng bagong daan. Oh, oh, oh. Ikaw ang magsasabing, kaya mo to. Isang pangalaw sa gitna ng gulo. Sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mo, magiting ang bagong awiting, liwanag, liwanag. Okay guys, yun na ang plano. Professor Teo will be the only way para makonvince ang nasa taas about this matter. Gusto niya na yun? Gusto! Sila yung pasulan. Hindi na po, kuya. Gusto na ako sa kanya. Sige, sige. Professor Teo. Kuya, kuya tayo. Yung gusto, ba, tulungan pa natin si Mama sa pagbilis ng bahay. Di ba kasi tapos ang meeting namin? Tsaka nagpag-usap pa, kaya panigurado na tagalan. Oo, nakanang may piso. Ingat ka. Sige, chat ko na kay Mama. Ikaw ano na kala na rin. Uwi na ako. Tumigil ka sa nadaanan mo. Sorry po. Sandali nga. Madilim na. Bakit nasa labas ka pa? Siguro nag-aadikado. Naku! Naku, hindi po. Talaga nagsasalita ka pa. Pre, kapkapa mo nga yan. Kita mo na? Sinasabi ko na, eh! Dapa! Kumaya mo matay! Hindi naman po talaga sa akin eh. Pangangawin niyo na po, hindi po talaga sa akin. Nagsasalita ka pa. Pre! Bakit mo naman ginawa yun? Kailangan naman natin may nilapit kay Jim. Kaya wala, kahit nilapit natin siya mo. Hindi mo naman kailangan palilis. Ano yung pinag-post mo naman sa akin? Hindi ka ba nag-isip? Gusto mo bang mahuli tayo ni Jim na hindi na yung lalarin na alam siya mo? Ay, kailan hindi ka talaga nag-isip eh, no? Tara na nga, baka may makating ka pa sa atin dito. Ano ba yung ingay na yun? Alas
kanila may narin. Tulong! Tulungan niyo ako. Tumawag kayo na ambulansya. Anak, hindi. Dami iwan. Ang dami kong araw. Kamutibang bata sa piling ikatay. Nais ko maulit ang hindi naman. Awit ng pag-ibig. Ako'y nakasulit. Gising ka lang! Oh, nagawa mo na ba ang pinapagawa ko sa iyo? Opo, dito na pwede pagkain at ito nasa pinakataas ng Uy, ayos to. Sige. Maraming salamat, Benji. Huwag ka mag-alala. Akong bahala maglakad ng papers mo. Para ikaw maging top performing student. Is safe. Basta ha, huwag mong kakalimutan ng billing ko, serve na yan. Ikaw lang ang mata ko dyan. Sige po, sir. Makakasap po kayo. Guys! Kain tayo! Ito, nagpa-deliver ako ng food for us. Yung nasa taas, kay Prof. Tehe na Sir, mukhang masarap yun ah. special dyan kanya kasi mapopromote na siya today. Ito, yung mga tao, minsan na tumaligas sa campaign yan eh. Guys, may tumatawag na saan sa kabilang office. Kayo na lang siguro na. Post ko yan sa Facebook ah. Mauna na, makain na rin ako. Ano ba si Prof. Thea? Ano ko siya? Ma'am? 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 Tulong! Tulong, ma'am! Sir! Ma'am? Ma'am? Patawagin! Pwede okay pa siya. Hindi kayo dahil sa pagkain. Tumawag kayo ng ambulansya dali! Please. Macy! Macy! Kailangan natin ng emergency meeting. May importante akong sasabihin. Uy, Chris! Para ka na rin yung sa pamumutla mo. Ito kasi, pumunta ako ng faculty para kausapin si Prof. Thea. Pero laking gulat ko, nangangapon na siya hindi na umihinga. Ha? Nasa loob mo pa yung siya kanina sa hallway. Ang nakasakas niya pa. Kaya nga, ang hinala niya, ang hinala nila ay galing ito sa pinadeliver na pagkain. Pero laking gulat ni Sir Salvador na si Prof. Thea na nag-abot ito sa kanya. Pagkain. Eto oh, posted pa na ang sa Facebook. Mukhang nalibre ata sa Tuesday niya sa mga faculty na niya dahil sa Tuesday yan. Dahil sa promotion ni Prof. Thea, Wait, hindi kaya si Prof. Timmy ang may kagagawa nito? I mean, if you look outside the box, bakit naman today pa ito nangyari? At talagang kung kailan nalibre pa siya. kung totoo man yan, hindi ko mapapatalo kung gumawa nito sa kanya. Alam naman natin, napakalaki na naitulong ni Prof. Thea, hindi lang sa organization natin, pati na rin sa university, at lalo-lalo na sa akin. Bakit ang gumawa nito sa kanya? No to tuition fee increase! No to tuition fee increase! Skola ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Skola ng bayan! Makibaka! Huwag matakot!
back up! Down, down, vision height. Up, up, student rights! Up, student rights. Down, down, please lang. Mas kapitan pa natin. No tuition fee increase. No tuition fee increase! Eskwela ng bayan. Chris! Huwag kang bibitaw! Natuloy pa ka sa hospital! Kaya mo, inisip mo na ako yung pagkamatay. Kung minsan, kami namagano sa kanila. Yeah! Chris! Yeah! Toto'y bilisan mo ang takbo. Lagan mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalon ka, tumapa kung kailangan. Pagpapatamaan ka sa mga bala. Toto'y makinig ka, huwag kang magkamali. Kapag kamalan ka, kumalusay dyan sa tabi. Toto'y, alam mo ba kung ano ang punot-dulo ng di matapos-tapos na kaguluhan? Ito, hindi pula't ilaw, tunay na magdala.